Samantala agad na nagsagawa ng assessment ang mga otoridad sa Davao City matapos sa magnitude 7.8 na lindol. Kabilang narito ang mga ospital at paaralan lalo pat ngayon ang unang araw ng pasukan. Ang detalye niyan alamin natin kay JC Aliponga live. JC, kumusta dyan? Joshua, dahil sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao, suspendido ang unang klase dito sa Davao City. Pansamantala ring ipinasara ang ilang tulay para masusi ng inspeksyon, habang ilang pagamutan din ang nagsuspinde kanila ang mga outpatient services bilang pag-iingat. Unang araw pa lamang ng pasukan ay niyanig na ng malakas na lindol ang Davao City matapos maitala ang magnitude 7.8 na pagyanig kaninang umaga. Dahil dito, agad na sinuspinde ng mga lokal na pamahalaan ng klase sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan upang masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at kawani. Ilang paaralan sa lungsod ang nakapagtala ng minor damages, kabilang ang mga bitak sa ilang gusali at silid-aralan na kasalukuyang sinusuri ng mga kinaukulang ahensya. Batay sa assessment at monitoring ng Davao City Police Office, wala pang naitalang nasawi, nawawala, sugatan dahil sa lindol. Nakaranas din ng katamtamang hanggang mabigat na daloy ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada sa lungsod habang nagsasagawa ng inspeksyon ang mga otoridad. Bilang pag-iingat, pansamantalang isinara sa mga sasakyan ang southbound lane ng Bolton Bridge 1 habang isinasagawa ang masusing pagsusuri ng Department of Public Works and Highways kasama ang City Engineering's Office. Pinayuhan naman ang mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta habang nakapwesto ang mga tauhan ng CTTMO upang magsagawa sa daloy ng trapiko. Samantala, pansamantalang kinansila ng Southern Philippines Medical Center ang lahat ng outpatient department o OPD consultations ngayong araw bilang pag-iingat para sa mga pasyente at healthcare workers. Inaasahang magbabalik ang normal na operasyon ng OPD sa Hunyo 9, maliban na lamang kung may ibang abiso lalabas sa mga otoridad. Sa ngayon, nagpapatuloy ang koordinasyon at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya sa pamahalaan matiyak ang kaligtasan ng mga residente matapos ang malakas na pagyanig. Joshua, samantala nakaranas naman ng pagkawala ng kuryente ang ilang lugar dito sa Davao City, kabilang na dito ang barangay sa Malabog, Ikulan, Mandog, Tugbok at Barangay Eden. Kabilang na din dito sa Bangkal, Davao City kung nasaan ang PTV Davao. Joshua? JC, balikan ko yung nabanggit mo kanina, itong Southern Philippines Medical Center. Nabanggit mo na sinuspende yung kanilang outpatient department. Kamusta yung emergency services nila? Bukas pa rin ba para sa mga kung sakasakaling kailanganin mga pasyente o mga kababayan natin dyan? Yes, Joshua, no, ayon na nga sa ulat ng Davao City Police Office na wala silang naitala na any nasugatan dahil sa nangyaring lindol. At sa ngayon, Joshua, nagpapatuloy naman pa rin ang operasyon ng Southern Philippines Medical Center para sa kanilang mga pasyente. At nagtutulungan na rin ang ibang response units kung meron mang maitalang sugatan o naitala na sugatan dito dahil sa nangyaring lindol. Okay. JC, panguli na lamang sa akin, Joshua. Kasi yung report mo kaninang alas 10 ng umaga, may mga estudyante tayong na naka-wheelchair tsaka na stretcher. Kumusta yung mga mag-aaral natin, particular dyan sa may Davao National High School? Yes, Joshua, sa nangyaring lindol kanina sa pasado 7:30 ng umaga, isa sa mga naapektuhan dito is yung mga estudyante ng Davao City National High School, kung ilan nga sa estudyante is nahimatay. At sa ngayon, Joshua, ayon sa assessment na sinagawa ng paaralan sa Davao City National High School ay nakauwi na rin itong mga ating mga estudyante na nahimatay kanina at nabigyan na rin sila ng medikal na atensyon mula sa ating pamahalaan at local response units. Joshua? Okay, pabuti naman na nasa maayos na silang kalagayan. Maraming salamat, JC Aliponga, live sa Davao. Ingat kayo dyan.